Dito po mapapansin natin dito yung latag natin ng bottom bar sa slab natin, parte ng tiris. At mapapansin natin yung bottom, yung pang ilalim na latag, ang space niya ay 20 cm. Ito naman yung parte na to ay hagdanan. Ito yung open na para sa hagdanan. Itong parte na ito yung CR na katabi. Yan yung tiris sa part na yan. Kompleto na siya ng beam. Itong parte na ito yung nakakantilever. At may beam siya na part dito. Beam. Nandun sa may tiris. Harap ng tiris. Papansin natin dito sa part na ito. Kompleto na ng bakal dito. Mapapansin natin yung bakal. Siksikan talaga. Dahil long span siya. Malalaki. At yung mga nakaslib na to, ito yung mga para sa outlet. Sa mga nakaabang television. Ito nakaslib ito dahil ang linya nito sa mga ito nasa second floor sa ceiling. Papansin natin dito mayroon na siyang mga extra bar sa part na ito. Kompleto na siya ng extra bar. At yung top bar dito, mid span, kompleto na rin. Ito yung nakaabang na sa buhos itong parte na ito dahil kompleto na siya ng latag ng slab. Mayroon na siyang mga extra bar. Yung part na ito naka L over 4. Kaya kung papansin na natin dito, naka L over 4 siya. Naka slope yung gitna. At lahat ng mga gilid niya paikot sa span, isang span. Naka L over 4. Lahat ng mga extra bar mayroong nakapaikot sa lahat ng span. At ang kapal ng buhos natin dito ay 15 cm. Yung pinaka kapal ng konkreto na buhos natin dito sa slab ng second floor. Itong mga abang na ito yung mga abang na naka-slib na para sa laboratory ng CR at yung pasingawan air vent At sa mga poste natin naka-splice na siya para doon sa third floor. Sa part na ito makikita natin yung layer ng slab natin. Itong part na ito, itong nasa ilalim, ito yung bottom bar at yung sa part ng taas, top bar. At nandyan na rin yung mga extra bar, yung mga putol na part na yan. Yung top bar dito sa mid span. Itong mid span na ito ay meron pa siyang ilalagay natin na extra bar din. Naka L over 6 naman paikot na ang space niya ay 10 cm base sa structural. Ito yung tinatawag na concrete spacer. Itong mga ganito. Kailangan ito dahil para hindi nakadikit yung bakal natin doon sa pinolit board para hindi siya lalabas doon sa ilalim. Kaya kailangan nakaangat na sa pamamagitan na concrete spacer. So, ayan. So lahat yan lalagyan natin nakadikit sa loob ng 2 weeks na pag-prepare ng slab. Medyo matrabaho nga lang ito dahil slab ito at kailangan na kumpleto yung mga tukod sa ilalim. Yung mga bottom bar natin nakailalim mismo sa part ng biga. At yung top nakapatong siya kasama na doon yung mga extra bar. Ayan. Dito po mapapansin natin yung height ng beam natin dito is 40 at kasama na itong slab dun sa 40